Laki pa rin yung ano. Katawan. Oo. Maganda yung mga silo. Condition pa rin. Kahit dalawa yung anak nila, hindi bumabagsak yung katawan nila o hindi nagbabago. Welcome back mga kalapatids. Siyempre bago tayo tumapak ng loop, tatapak muna tayo dito sa Campion Multicide Disinfectant. Tapos siyempre yung ating mga ginagamit na mga supplements, produkto ng Campion, mga natural na produkto. Nutrigano, Pure Oregano, Eurolibo, Respower at Nutriwin. Tapos siyempre yung ating patoka, kalapatids, breeder mix. Sipag-sipagan, JJBK, ang sawalam, may masamang binabalak to. Pagka masipag to mga kalapatids, alam na, ihiwalay na ni JJBK. Kinakay ng pinagparis niya, isang blue bar at isang red bar, hati yung kulay. Bali yung henyan mga kalapatids, una naming hiniwalay, yung nanay. Tapos yung tatay ang iniwan namin dito sa dalawang inakay. Ngayon malaki na mga kalapatids. Lilipat na namin sila sa Young Bird Loop. Ano nga yan? Young Bird ng ARPCI. Tapos yung tatay mga kalapatids, ililipat na rin namin doon sa Stock Cock. ARPCI pa yan? Oh, ARPCI tapos naka MacArthur. So, kada may bago nga kami nilalagay dito mga kalapatids, nilalagyan namin ng palatandaan syempre para hindi kami malito. Baka magkasabay ng pagpapakawala. Mga pasama sa mga may edad tong mga mas bata, may posibilidad na mawala mga kalapatids yung mga young bird kapag ganun. Oo, pagka nasabay sa mga mas may edad na rumoronda. Tapos bago pa lang nag-aaral lumipad. Ayun, gaya ng lagi naming ginagawa sa mga inakay. Bago ilagay, tuturo muna namin yung inuman. Yan, para hindi sila ma-dehydrate. So, dahil wala na siyang sinusubuan mga kalapatids, lalagay na namin to sa Stock Cock. Ito nga yung Huymans, kapares nung SBR Banlun. Laki pa rin yung ano. Katawan. Oo. Maganda yung mga silo. Condition pa rin. So, ganun nga mga kalapatids. Pero talagang kalapating kahit ilang beses na nagsubo, hindi nagbabago yung katawan. Sa tingin ko nga mga kalapatids, minsan nasa bloodline din. Yung mga breeder na malakas magsubo. Kahit dalawa yung anak nila, hindi bumabagsak yung katawan nila o hindi nagbabago. Ito, maganda yung katawan niya. Ayan, kita. Ganda ng muscle, buo pa rin. Meron nga kaming bagong nilagay dito sa colony. Siyempre nga mga kalapatids, kailangan din natin magtipid dito sa ating hobby mga kalapatids. Kasi nga magastos na ngayon. Lalo na yung mga supplements at vitamins na binibigay natin sa kanila, mga hindi biro ang presyo. Para hindi masakit sa bulsa, gawa natin ang paraan. Pagka nga may ganyan, yung hindi nasasayang yung mga kinakain nila. O yung grits, para hindi matapon mga kalapatids. Ito na nga yung aming mga young bird, mga kalapatids. Gaya ng sinabi ko noong nakaraan, binago namin yung oras ng pagpapalabas namin dito sa landing board. Nagpatanghali kami ng konti mga kalapatids. Bali ang pinalabas muna namin ngayon mga kalapatids, itong mga pinakabata. Yan, bali tuturuan namin sila dito sa trapdoor. Ito pa mga kalapatids, ihiwalay na rin namin. Ito maayos din yung katawan, no? Kaya lang naka to, dalawang clutch. Yung katawan niya? Okay din. Yung hipo pa rin. Hindi siya mukhang malagkit. Parang hindi ka mukhang lotion. Oo. Iba, parang yung parang himas na himas yung ibon. Kumbaga, nanlalagkit yung balahibo. Siya hindi. Okay pa rin. Bali, unti-unti nang nababawasan yung mga breeder namin dito. Unti-unti na rin nababawasan yung trabaho namin dito, mga kalapatids. Gumagamit yung trabaho ni JJBK, ang sakulam. Meron pa kami isa nakita ng inakay, mga kalapatids, na pwede nang ilipat sa Young Bird Loop. Ayun, laki na nga, barako, tsaka halos matutuyo na yung balahibo niya sa ilalim ng pakpak o ng kilikili. So, dito nga yung mga magulang niya, mga kalapatids, number 16. Pero yung nestmate niya,
Bata pa, baka bukas pa to sa isang araw. Schedule nga ng aming pagpapaligo dito sa mga young bird, mga kalapatids. Inuna namin tong first batch. Tingnan natin kung maliligo sila, mga kalapatids. Mga uumpisa na ngang maglugod yung mga mukha nila, mga kalapatids. Nagpapalit na sila ng balahibo sa mukha. Yun, may lumusong na isa. Ayan, sunod-sunod na yan. Ay, tumalon yung isa. Pero magliliguan yan, mga kalapatids. Ayan, kitang-kita, mga excited sila. Nakakita yung tubig. Ayun, lusungan na, mga kalapatids. Ito yung inuna namin. Kasi nga, di namin sila pwedeng pagsama-samahin. May mga strap nga yan, mga kalapatids. So, palatandaan sa kanilang mga singsing. Ito yung iba. Baka mamayang tanghali ko ito papaliguin. Palalabasin ko muna dito sa landing board mamayang tanghali. Tapos pagpasok nila, saka namin sila papapaliguin. Kasi nga, baka abutin sila ng ulan. Pagka pinapaligo kagad namin to, mga kalapatids. Tapos papalabasin mamayang tanghali. Sa hapon pa naman umuulan. So, wala pa silang panlaban sa ulan. Pagka nga bagong paligo, mga kalapatids. Kasi nga, nahugasan yung pulbos nila. So, isa nga yan sa mga palatandaan ko, mga kalapatids. Na maayos yung pakiramdam ng mga young bird ko, mga kalapatids. Kapag ka nga naliligo sila. Tapos ayan, ganyan, gigil na gigil sila maligo. So, unti-unti na nga lumabas yung kulay nitong magnesmate, mga kalapatids. Magnesmate na red bar, na white light. Ayan, may puti sa pakpak, tapos may puti sa sa mata. Madiin yung pagka-red bar nila, mga kalapatids. Ayan, Tapos pareha silang may puti sa pakpak. Pero itong isa hindi masyado. Bali, ito nga yung nanay niyan, mga kalapatids, anak ni Major Payne. Tapos ito yung tatay, anak naman ni Bupalo. Yan, yung imbrek ko na lahi pa nila Penalty Boy at nila Magnum. Baga lahat ng imbrek ko ay nakapasok dito sa brown na to. Yun nga yung Bupalo line. Mga kalapatids, hindi nga porke pinapakita namin yung mga inakay namin, pinagyayabang na namin. Baga, nagagandahan lang kami kasi nakakapagpalabas kami ng ganitong kulay. Lalo na itong isa, maganda yung niya. Pagka red bar, may puti sa pakpak kabilaan. Pero mas madiin yung pagka red bar nito, mas bata. Ayan, Pero konti lang yung niya, puti sa pakpak, pero kabilaan din. Tapos pareho silang may may puti sa muka. Ayan, hindi pa develop masyado yung balahibo nila sa muka, mga kalapatids, pero magkakaroon ng puti yan, tingin ko. Nagkakagulo na yung aming mga hen, mga kalapatids. Papakainin na natin yan. Yung pa rin yung pinapakain namin, mga kalapatids. 50% kalapatid mix, 50% barley. So yung 50% barley at 50% kalapatids breeder mix, dito lang namin pinapakain yan sa mga stock bird. Kasi nga, wala sila activity. Kasalukuyang off-season breeding na sila, mga kalapatids. Pero kapag malapit na namin silang gamitin ulit sa breeding, siguro mga 1 month bago namin sila pagparisin ulit, mga kalapatids, ibabalik namin sila sa 100% kalapatids breeder mix. Yan nga yung aming balak na gawin dito sa aming mga breeder o stock bird. Gaya nga na sinabi ko noong nakaraan, mga kalapatids, yung mga ginagawa namin dito, para sa amin lang. Kung ano yung tingin namin na mapapaganda sa aming mga kalapati, yun nga yung ginagawa namin. Kumbaga, gaya nga nasabi nung iba, mga kalapatids, di ba nga ang pagkakalapati nga ay continuous learning process. Kumbaga, yung lagi silang mapapaganda o mapapabuti yung kondisyon ng ating mga breeder.